Ang ayaw ko lang po dito sa mga pangyayaring ito ay ang pag-pressure ng Malacanang at BBM gang ng mga senador. Sasabihin nila, wala naman tayong proof. Wala nga po kaming proof. Hindi naman namin kayo nakita nagpag-usap dyan sa mga senador. Pero hindi po ba klaro na yan? Na si Senator Chis Escudero ay may mga kaso. Klaro na yan. At klarong-klaro din. Crystal clear. Nagagawa-gawan lang nila si Senator Marcoleta ng kaso na plunder sa ground daw dahilan na hindi siya na-deklara ng tamang kontribusyon o donasyon sa kampanya niya. Pero si Senator Marcoleta po ay ang complaint po sa kanya doon sa statement of contributions and expenses niya sa COMELEC ay dinismiss na po yun ng COMELEC. Pinawalang bisa po. Kasi yung sabi nilang amount of money daw na siyang object of that case in COMELEC ay hindi daw niya diniklara as campaign contribution. Ang sagot naman po ni Senator Marcoleta, to which I agree, dati po naman akong COMELEC commissioner. At naging senior commissioner po ako bago ako nag-retire. Na yung mga amount of money na yun ay binigay po sa kanya na let's say ng mga kliyente niya, kaibigan niya, pamilya niya, bago po pa nag-campaign period. So hindi po yun kasali sa mga donasyon na dapat nating ng mga kandidato na i-declare sa kanilang statement of contributions and expenses. Kaya po pinawalang bisa yun, dinismiss ng COMELEC. Ngayon, para ma-pressure si Senator Rodante Marcoleta, ang haka-haka at siyang kinakabahan natin, ay akusahan siya ng plunder sa ombudsman. Sana po naman ay malinawagan po ang isip at damdamin ni Ombudsman Remulla. Napakalayo naman ng plunder na yan dun sa issue sa COMELEC. Napakalayo naman po na magiging plunder yun. Kasi sa plunder, basahin yung plunder law. Kailangan po may kinita siya, may transaction siya na mahigit 50 million na galing sa gobyerno o kaya kung may bribery man ay para sa isang transaksyon na may kinalaman siya sa pagdidesisyon. Yun pong sinasabi nilang hindi nagdeklara ng campaign contributions. Abay, ang sa tingin ko, ang dapat ho ahensya ng gobyerno na mag-aksyon doon ay ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Kung sinasabi nila na hindi mo dineclare yung income na yan, na sinasabi mo galing sa mga kaibigan mo, at supporters mo at mga kliyente mo, hindi mo dineklara yan as income for that year. Yan po ang pwedeng gawin ng BIR is to charge him or slap an income tax to declare income tax and apply a penalty. Pero plunder, napakalayo naman po ng plunder dito. Masakit lang po dahil sa power ng ombudsman na napaka-dikit kay BBM Marcos ay tila ginagamit na yung kapangyarihan ng ombudsman para sikilin ang mga oposisyon.